Hopeless. Hopeless. Hopeless talaga. Promise. Hopeless ang Pilipinas. Pag naging Pangulo yan si Sara Duterte. Para itong pangalawa si Rapi Tulfo. Isa pa ito eh. Meron pong balita na lumabas kahapon. Ano po itong balita na ito? Presidential Election Preferences sa 2028. At ang nakakatawa ho dito mga kotsero, yung mga DDMs ang sabi nila, uy, number 1 si Sara Duterte, number 1 si Sara Duterte. Maliho sila na pagkakaintindi. Number 1. At number 2, mga kotsero, may malaki tayong problema. Wala tayong, ako, as far as I'm concerned, wala akong nakikita sa listahan na to na parang deserve na maging Pangulo. Anyway, puntahan natin ngayon yung balita. Ito yung sinasabi kong balita. Ayan. Ito yung sasabi sa yung survey. Ang nag-conduct po ng survey ay si W Numero Research, September 2024. At ang kanya pong survey ay ang 2028 presidential elections pre-election preferences. O makikita nyo naman talaga. Number 1 at number 2, si Sara Duterte at Rafi Tulfo. Sa unang tingin po, iisipin natin, uy, number 1 si Sara Duterte. Oh, wow, galing. Oh, lakas. Mali. Mali ho na pagkakaintindi. Tignan nyo ho yung ranking sa tabi. 1 and 2. Pareho sila ni Rapi Tulfo. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin ho niyan, mga kotsero, statistically tied ho sila. Ano pa po isa pang ibig sabihin yan? Bumabagsak po sa survey si Sara. Kasi dati, nasa 30 plus siya, 36, 38. Namabot pa nga yata ng 40 yan at 1 point. Pero ngayon, 24% na. Magka-level na sila ni Rapi Tulfo. Humihina po ang Sara Duterte. Hindi po siya lumalakas. Nagkataon lang na sa kanyang paghina, nakatay na niya si Rapi Tulfo. Statistically tied sila at 24%. Ayan, nakasulat to, rank 1 and 2. So yan po ang una natin kailangan intindihin dyan. Pero syempre, ang mga DDM, sasabihin nila, wow, number 1 si Sara. Alam niyo mga kotsero, baka nga kaya inuna lang si Sara Duterte dyan kasi alphabetical eh. Letter D ang nauuna sa letter T. So, baka kaya inuna si Sara Duterte. Pero alam niyo mga kotsero, again, ulitin po natin, statistically tied po sila. Okay, so yan po ang una. Pangalawa ho mga kotsero, eto, walang choice. Maliban kay Sara Duterte at Rapi Tulfo, ibaba pa natin, yan naman ang mga choices natin, mga kotsero. Ako, mga kotsero, personally, wala dyan. Oho, wala ho dyan. Wala ho dyan ang gusto kong ihalal. Sa totoo lang. Dito muna ako sa pinakailalim. Dahil wala dyan sa listahan na yan, nandito ako sa hindi pa sigurado. 18%. Andiyan pa tayo, andito ako sa hindi pa sigurado. Sa 18%. Pero mga kotsero, tingnan nyo na lang. Etong 18% na to, mga kotsero, ang magdedetermina kung sino ang mananalo sa 2028. Bakit? Kasi itong 18% na to, pwedeng bumoto kay Sara, pwedeng bumoto kay Tulfo. Pero may problema tayo dito, mga kotsero. May problema ho tayo dito sa dalawang to. Alam nyo kung anong problema dyan kay Rapi Tulfo at kay Sara Duterte? Yung isa, magnanakaw, yung isa, angat. And pag sinabi ko pong angat, hindi po yan yung nakaka-compliment, yung nakakatuwang angat. Ang ibig ko pong sabihin ng angat ay tanga. Si Rapi Tulfo. Yung korap, pag nanakaw, si Sara Duterte. Yung angat, si Rapi Tulfo. Papakita ko kayo ng ebidensya. Umpisahan natin kay Rapi Tulfo. Hindi, umpisahan natin kay Sara Duterte kasi common na yung kay Sara Duterte. So, alam naman na natin, mga kotsero, yung nangyayari sa Committee on Good Government. Alam naman ho natin nangyayari doon. Ilang beses tinakbuhan ni Sara Duterte ang invitation. Ilang beses siyang inimbita, hindi siya pumupunta. Ilang beses siyang tinatanong tungkol sa confidential funds, ayaw niyang sagutin. Bakit? Kinukurap eh. Wala pa dyan si Mary Grace Piatos. Huwag na sana natin iboto itong si Sara Duterte. Lalong-lalo na't meron siyang history ng ganoon. Tira nyo magkano. Ito yung sa DepEd. 12.297 billion pesos ng notice of suspension, disallowance, and charges ang hindi pa niya na isasaayos. 12.297 billion. We're talking about a letter B, billion, hindi M. Masama na nga yung M na hindi mo maipaliwanag kung saan mo dinala. How much more yung billions? How much more yung trillions na hindi maipaliwanag ng tatay niya? Notice of suspension, notice of disallowance, and notice of charges. COA po ang nagsabi niyan, Commission on Audit. Ngayon, kung magagalit kayo, magalit kayo kay Commission on Audit. Pero mas maganda, magalit kayo kay Sara. Kasi siya ang gumastos.
Siya ang humingi ng pera sa DBM, siya ang nagbigay ng pera kung kani-kanino at hindi niya kayang ipaliwanag. Kaya nga hindi makaharap sa committee. Kasi alam niya, tatanungin siya tungkol dyan sa issue na yan ng paggamit ng confidential funds. Ito pa, 6.9 billion, almost 7 billion pesos worth of unliquidated cash advances. Ibig sabihin, humingi ng pera sa ating sa kaba ng bayan, pero hindi nagpakita ng resibo kung saan niya ginastos. Unliquidated. Napakahirap ihalal ng isang taong ganyan. Ito pa, 11.486 billion in delayed, partial, or non-implementation of various programs. Ito kasi yung sa regular allotment niya ng pera, mga kotsero eh. Hindi pa diyan kasama yung confidential funds. Iba pa yung sa confidential funds. Ano nangyari sa hinalal natin bilang Vice Presidente? Ang yabang-yabang pa niya, sabi niya, "Give me 100 billion pesos and I will solve all the problems of basic education." Ay, yabang, di ba? O, binigyan siya ng 676.1 billion pesos para sa DepEd. Ano nangyari? Wala. Times 6 ng hinihingi. Yabang lang. O, yabang lang. Walang nangyari ito sa kanyang project. Ang dami pang nakaw. Mga hindi maipaliwanag na gastos. O, ito pa. Ito, yung 73.287 million, mga kotsero, yan ay yung doon sa confidential funds niya. Notice of disallowance for 73.287 million of the 125 million in confidential funds released to the OVP in 2022. O, di ba? Hindi. Higit kalahati ng kanyang confidential funds, hindi niya maipaliwanag kung saan niya ginastos. 125 million lang yung confidential funds niya noong 2022 eh. Higit kalahati, hindi niya maipaliwanag. Ngayon, anong issue niya ngayon 2023? 500 million ang kanyang confidential funds. Hindi rin niya maipaliwanag kung saan niya ginastos lahat. Ubos yung confidential funds, pero hindi niya maipaliwanag kung saan niya ginastos. Tapos, nandito, pagka-presidente, hopeless na ang Pilipinas pag naging presidente si Sara Duterte. Hopeless. Hopeless. Hopeless talaga. Promise. Hopeless ang Pilipinas. Pag naging Pangulo yan si Sara Duterte. Para itong pangalawa si Rapi Tulfo. Isa pa ito eh. Si Tulfo naman, angat, bobo, anga-anga. Example, kanina nag-hearing sila tungkol sa Masungi, Geo Reserve. Ang issue po kasi dyan, etong si Masungi Geo Reserve Foundation ay isang non-profit organization. At noong 2017, nagkaroon po ng kontrata sa gitna ng DENR at ng Masungi Geo Reserve na sila ay payayabungin, quote-unquote, payayabungin, aalagaan nila yung Geo Reserve. May problema doon. Bakit? Kasi yung kontrata nila, void ab initio. Ano ho yung void ab initio? Ibig sabihin, mali, unenforceable siya. Mali siya, hindi dapat siya pinirmahan in the first place. Kaya walang kapangyarihang i-enforce. Para maibenta itong mga lupang po ito, ay kailangan mayroong presidential declaration na ito ay alienable. Presidente lang po ang pwede magsabi na pwede itong pag-arian ng mga pribadong tao. Eto ngayon, syempre, si Mr. Grandstanding, etong si Rapi Tulfo, wala namang kasing alam, puro pagpapabida lang ang gustong gawin. Kung gusto mo, magpaano pa tayo, lie detector test. Where? Polygraph test para malaman kung sino sinungaling. Hinamon ni Senator Rafi Tulfo ang mga kinatawan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa budget deliberations kaninang madaling araw sa plenaryo. Sinita ni Tulfo ang DENR kung bakit hindi raw inimbitahan ang mga taga-Masungi Geo Reserve sa isa sa mga events nito sa Rizal para sa Project Transform. Wala rin daw inimbitahang indigenous tribe leaders at watershed non-governmental organizations. Depensa naman ni Senator Cynthia Villar na sponsor ng DENR budget. Invite ko sila dun sa Masungi, na taga-Masungi hindi nagpunta. Pero yung IPs may nagpunta. Show us proof, like letter of invitation. Kasi siyempre, pag in-invite sila, hindi naman verbal lang yan. Yan po'y pinapadala sila ng sulat. Nasaan po yung sulat na they were officially invited? Sabi po ng senadora, bibigyan si Tulfo ng kopya ng imbitasyon para sa Masungi. Pero kumbinsido si Tulfo na hindi talaga inimbitahan ng mga taga-Masungi. Tignan nyo kung gaano kaangat nito ni Rapi Tulfo. Siya na ngayon nagsabi. Sabi niya, meron ba kayong invitation para magpapatunay na pumunta mga taga-Masungi? May sulat daw, may letter of invitation daw ang DEN.
Ano sabi? Hindi, sigurado. Sigurado ako hindi nyo in-invite. Paano mo nalaman? May sulat nga daw sila. Sila mismo ang nagpadala. Kung meron tayong future president natin katulad dito ni Rafi Tulfo, wala. Olats na mga Ojero. Tingnan nyo, kaya walang maipasa ang batas tong senador na to. Nakikiride lang siya sa mga sinulat ng ibang senador. Pero siya mismo ang nag-author at siya mismo ang naipagbakbakan, siya mismo ang lumaban, wala. Bakit? Kasi nga, hindi siya marunong. Ngayon, mga Kochero, number 1 and number 2, yung dalawa sa survey. Palagay nyo, saan nila dadalhin ang Pilipinas kung mananalo sila? Walang pararating ang Pilipinas kung ang ihahalal mo ay isang nagtatago sa responsibilidad ng kanyang paggasta ng pera ng confidential funds at yung isa naman na hindi marunong sa number 1, hindi na nga marunong sa politika. Pangalawa, hindi pa marunong bumalangkas at umintindi ng batas. Diyos ko naman.